Amen. Praise the Lord. At magsabing praise the Lord. Unang-una ako'y nagbibigay ng mataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo po lamang. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa tao ng Diyos. The entire prophet of living God, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Radalmeda. Amen. The entire prophet of living God. At di natin malilimutan, mga ginitong turo at aral na iniwan sa atin natin beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. Amen. Amen. At maging sa kanilang mga beloved Almeda children, sa kanilang mga apo, great-grandson. Amen. Sa ating mga beloved minister. Amen. Amen. Magandang gabi po sa kanilang lahat. At sa ating beloved co-preachers, sa kanilang pamilya, kamanggagawa sa Diyos, sa ating mga beloved choir, finance choir, adults choir, youth choir, children's choir, maging sa ating mga instrumentalists, maging sa ating control. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga kapatiran. Amen. Praise God. Maging sa aking pamilya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Purihin ang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Natin tatalakayin, mga minamahal. Name are not written in the book of life. Yes. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang revelation, ang tinutukoy na revelation, yung mga taong titikim ng kapahayagan ng Diyos, the rise of global unity and governance. Ang sabi ng Revelation 13, 7-8, mga minamahal, ating basahin. Pakibasa po. Dito po tayo sa aklat ng Revelation, Apokalipsis, Kapitulo 13, talatang 7 at 8. 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbakas sa mga banal at pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Sa 8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kaniya, na ang kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itinatag ang sanlibutan. Amen. Praise God. Ito yung isang bagay na gagawin ni Satanas para dayain ng tao. Amen. Ang layunin niya rito, mga minamahal, para ibagsak yung mga banal at mananatili yung mga taong hindi nagsisamba sa mahal na Panginoon. Yes. Yung mga taong sumamba kay Satanas, yung mga taong walang pangalan sa langit. At ang layunin nito, mga minamahal, yung peace and security. Pero kasinungalingan to, mga minamahal. Kasi hindi mangyayari yung peace and security na ang Antichrist ang gagawa. Amen? Kundi kapahamakan ng tao. Sino man sumamba roon, mapapahamak. Amen. Sila yung mga taong walang pangalan sa aklat ng buhay. Lalaganap, mga minamahal. Ang mga false Christ. That time, lalabas lahat yan. Ang manifestation of Asian's prophecy, tulad ng mga kahirapan, nalaganap yan. Mula doon sa, kung maganap yung World War III, o earthquake, famine, kawalan, lahat yan mangyayari. Amen? Kasi papasok yung one world government. Magaganap to para hawakan ng gobyerno yung mangyayari sa ganong pangyayari. Kaya mapapahamak yung tao, mga minamahal. Pero yung tinatawag na Antichrist, yan ang mangunguna. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, maging aware tayo sa ating kaligtasan. Unang-una, baka tayo'y lumalakad, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Pangalawa, global economic and system and digital currency. Gagamitin ni taning to. Amen? Yung mga pagtaas ng mga technology, yung mga na high-tech. Every year, o month pa lang yata, nag-upgrade sila. Lumalakas. Amen? Ito'y tanggap ng mga tao. Ngunit,
Ito'y pagkondisyon lamang sa tao. Kinukondisyon lang ang tao. Yun mindsetting kung tawagin. Hudyat na para sa one word currency. Yung one word currency, mga minamahal, iisa na yung currency natin dyan. Amen? Amen? Naunawaan niyo po? Papasok dito yung yung we are very near in the cashless society. Mawawala yung pera. No? Actually, nangyayari nito sa ibang lugar, katulad ng mga credit card. Nagsimula na siya sa credit card. Pero may lugar na gumagamit na sila ng tatak na Antichrist. Gano'n na lang sila. Sa laser. Amen? Sa kamay, sa ulo. Kaya nga mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, bantayan natin yung tinutumbok ng mahal na Panginoon. Maging mapagmatsyag tayo sa nagaganap. Amen? Bagamat hindi tayo natatakot diyan. Ang kinakatakutan natin, yung mawala tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Kaya yun ang delikado. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan nakabantay lagi sa salvation mo. Yung ginagawa mo araw-araw, titignan mo kung nandun ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi nakakatakot. Pag kayo, sayang yung pagsamba natin eh. Pag madaig tayo ng kalaban, sayang ang pagsamba. Maakit ka ng kalaban, sayang. Kaya nga anong sabi niya, di ba, sabi niya sa mahal na Panginoon, kung natatandaan niyo nang mag-fasting ang mahal na Panginoon. Di ba anak ka ng Diyos? Gawin mo nga tinapay itong bato. Di ba? Sabi nga gano'n. Sinabi niya pa, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo itong magaganda, yung magaganda sa daigdig. Amen? Yung kayamanan ng daigdig. Diba? Ano sabi ng mahal na Panginoon? Get down behind me, Satan. Amen? Amen? Kaya huwag tayo matutukso dun sa material na bagay. Amen? Kasi dito kikilos yung kalaban eh. Dito siya makakakilos. Magmula sa ganito, sa pera, at yung mga bagay na nandito sa daigdig. Amen? Kaya nga, binibigyan ng kahalagahan ng Diyos yung kaligtasan. Amen. Napakahalaga. Greatest important ang iyong salvation. Amen? Kaya pag napabayaan mo yung kaligtasan mo, ikaw rin ang mapapahamak. Amen? Sa nangyayari ngayon, mga minamahal, mabigat na. Ating buksan na ang talata ng Revelation chapter 13, verse 16 to 17 po. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, sa talatang 16 hanggang 17. At ang lahat na maliliit at malaki, at mayayaman at mga dukha, at ang malaya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang mga kanang kamay at o sa noo. Dito sa 17. At ang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Amen. Magpalahin natin dakilang Diyos sa kanya. Tingnan niyo mga minamahal. Lahat ng tao, kapag naalipin ng mga bagay na nandito sa daigdig, mapipilitan sila magpatatak. Amen. Kasi, naalipin na sila nung nandito sa daigdig eh. Kaya yung anak ng Diyos, kaya nga sabi ng Biblia, tayo na mga anak ng Diyos, huwag tayo makiayon sa sanlibutan ito. Amen? Amen? Mahirap pakiayon. Baka mamaya natabunan ka ng pakikiayon mo, hindi ka na makaahon. Kinakailangan lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Ikatlo, nature, climate change. Tingnan mo, nangyayari na yan. Amen? Una, one world government. Ikalawa, global economic system and digital currency. Ngayon, nature, climate change. Di ba? Katulad ngayon, makainit, Sobra. Amen? Alam niyo ba kung bakit umaabot sa ganun yung init?
50 pataas. Bakit? Ipinararanas ng Diyos kasi sa tao. Ipinakikita ng Diyos sa tao para maramdaman niya kung gaano kainit kapag ikaw ay mapunta sa lake of fire. Ngayon pa lang, nararamdaman mo na yung init, mahirap na. Inom ka ng inom, di ba? Pawis ka mo ng pawis. Hanapin mo lagi yung tubig. Adi lalo na kung mawala ka sa kamay ng Diyos at itapon ko sa dagat-dagatang apoy. Amen? Pag doon ka napapunta, sobrang init. Ngayon pa lang, pinaranas na, di ba? Ayon sa din maganap noong unang mga panahon, yung kapaligiran. Noong unang panahon, okay lang, medyo magaang-gaang pa no? Pero ngayon, grabe. Ang totoo, mga minimal, bumabalik lang tayo doon sa mga nagaganap Bumabalik lang. Yung mga salot na dumarating. Amen? Kung paano nahirapan yung Ehipto nung araw sa 10 salot na pinadala ng mahal na Panginoon. Amen? Sa atin, iba. Mga sakit, iba't iba. Sa pagkain. Amen? Pero halos ganun din Pag pag-aaralan mo, yun din yun Para lang lumapit ang tao sa Diyos. Amen? Madami mga bagay na nagaganap. Ito po yung mga aksidente na hindi natin inaasahan. Amen? Aksidente na gawa ng tao. Amen? Babago-bago ng panahon. Sobrang init, lamig, ganyan. Yung hayop, hindi natin maintindihan kung ano yung kilos ng hayop. Amen? May kanya-kanya na silang galaw. Pero yun ay kasama ng mga pangyayaring magaganap. Kung mababasa nyo yung pag mapapakinggan nyo yung tinuturo ng mga katulad ng malalaking religion, maski sila nagtataka ngayon. Dahil yung hindi dapat magkaroon ng damo sa lugar nila, nagkakaroon na ng damo. Yung hindi dapat matangayan ng tubig, nagkakaroon na ng baha. Diba? Katulad yung Middle East, dyan yung tinutukoy ko sa inyo. Ito pa, yung paglindol. Amen? Pagputok ng mga bulkan, pagtuyo ng ilog Euphrates. Amen? Lahat prophecy. So, ibig sabihin, nandun na tayo sa final. Amen? Amen? Kaya yung pag-change ng climate, nakikita na natin na malapit na ang mahal na Panginoon. Yung mga bala na naglabasan, mga insekto, mga sakit na lumalabas ngayon, grabe, paiba ng paiba. Pabigat ng pabigat, di ba? Kaya nga maging maingat tayo, mga minamahal. Templo tayo ng Diyos, ingatan natin, magmula sa pagkain. Amen? Amen. Lalo't pag kami mga nararamdaman tayo hindi maganda, bawas-bawas yung pagkain. Kasi minsan yung sobrang kain, nandun yung karamdaman. Amen? Kasi lalabas yung gluttony. Kaya iwas-iwas. Kumare fasting, 1 meal, 2 meal. Kumare, para ma-overcome natin yung mga kahinaan natin. Amen? Pang-apat, humanity. Amen. Pansin natin mga mahal. Yung ugali ng tao ba? Yung nature niya nagbabago. Kahit pa anak ng Diyos kung kulang sa prayer, magbabago. Babalik siya doon sa dating masama. Pag kulang sa prayer. Amen? Kaya nga kailangan laging may prayer yung mga anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, the just live by faith. Amen? Ating basahin muna ito. Mateo Kapitulo 24, versikulo 9 hanggang 12, then talon sa 14. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 24, talatang 9 hanggang 12 at talon ng 14. 9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kay papatayin, at kay kapopuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan, at kung magkagayoy maraming mga titisod, at mga kakanuluhan ang isa't isa, at mga kakapuotan ang isa't isa, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig.
Sa 14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal, ha? Sa 9, kung magkagayon, ibibigay kayo sa kapigatian, at kayo papatayin, at kayo kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Bakit, mga minamahal? Kasi tayo yung totoong nagpapatotoo na ang kapangyarihan ng Diyos ay buhay. Amen? Na kumikilos sa atin. Na ang ating mahal na Panginoon ay buhay. Amen? Nararamdaman natin. Maraming magagalit, maraming sanlibutan magagalit sa atin. Hindi naniniwala. Kahit nga loved ones mo, hindi pa rin maniwala Amen? Kapuputan nila tayo. Praise the Lord. Sa G's. At kung magkagayon, maraming mga titisod at mga kakanulunuhan sa isa't isa at magkakaputan sa isa't isa. Tingnan mo? Squealer. Kung tawagin. Kapatid mo na sa mahal na Panginoon, magkakanulo yan. Amen? Parang kung nabasa niyo yung mga makapili, ganun. Susumbong ka nila. Amen? Kasi sila yung mga kulang sa prayer. Sila yung mga, ang totoo, hindi sila nananalain, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sila yung nagiging kaaway ng katotohanan. Amen? Kahit Kristiyano na basta, kaya nga pag nagkulang ka sa prayer, babagsak ka. Importante yung prayer. Saan ka man makarating? Saan ka man makaabot? Ang sabi ng mga pastor sa akin noon, na ako'y namamahalang mag-abroad, sabi sa akin, itanong mo sa Diyos. Hindi naman ako nagsabi sa'yo para mag-full time ka. Sabi nga sa akin ng mga pastor. Kaya ako'y nakapag-ayuno ng 40 dias na yun. Kakatanong ko sa mahal na Panginoon. For the glory of God. Nung makatapos ako ng ayuno, siguro 3 times sa 4 times yata ako magsabi sa mahal na pastor na lalabas ako. Hindi ako payagan. Amen? Nung mga 40 days ako, anong sabi ng malapasuro sa akin? Brother boy, kahit saan ka makarating, kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, maliligtas ka. Lahat magsabi, praise the Lord. Tingnan niyo, kahit saan ka makarating, kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Amen? Kasi minsan yung Kristiyano, kapag anak ng Diyos, tumagal na sa ibang lugar, nawala sa piling na malapay sa banal na gawain, nalalamig. Amen? Tinatamad magsamba sa Diyos. Tinatamad magbasa ng Biblia. Ang gusto yung kalayawan, gumala ng gumala, bumili rito, bili ron, bili dyan, kain dito, kain doon, kain dyan. Pasyal na pasyal. Naranasan ko yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo. Akala ko'y tama, parang relax lang. Pero gagawin talaga sa'yo ni Satanas yun. Ipakikita sa'yo ni Satanas yung kagandahan ng sanlibutan para mawala ka sa kamay ng Diyos. Papahintulutan ng Diyos para subukan ang iyong pananampalataya. Pero ikaw, pag wise Christian ka, nandun ka sa tuhod mo, kahit malayo ka, nandun ka nakaluhod ka, dumadalangin ka, humingi ka ng habag. Nung araw, mga minamahal, wala pang mga wala ba sa TV na gawain natin? Lalong mas mahirap yun. Amen? Wala ka nakikitang banal na gawain. Walang YouTube na palabas natin. Hindi tayo naka-live. No, ako yung abroad. Wala talaga. Titiisin mo magpuri. 2 oras, 4 na oras, iyak ka. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang aking duty, 2 times rest, 2 times duty, 2 times rest. Off duty. 2 araw duty, 2 araw day off. Kaya nakakapanalangin ako ng gusto. Kaya naunawaan ko yung naka-abroad na hindi makasamba. Nahirapan sila. Totoo yan. Kahit tanungin nyo yung mga naka-abroad natin kapatiran, mas maganda pa nga minsan narito sa Pilipinas. Nakakasamba ka. Sabi nga ng mga pastor sa akin nun, magtapat ka lang sa Diyos, kahit dito payayamanin ka ng Diyos. Bakit? Pero ngayon, iba. Iba ang takbuhin ng ating mananampalataya. Amen?
Totoo yun kasi nasa Biblia rin prediction din sa Biblia rin. Makakaparot pa rito yung tao, makakapunta sa iba't ibang lugar. Amen? Kaya huwag natin pababayaan ang ating kaligtasan. Amen? Mahalaga kasi ang kaligtasan. Hindi naman bawal magpunta sa iba't ibang lugar. Hindi naman bawal magtrabaho ron. Amen? Huwag mo lang pababayaan ang kaligtasan mo. Amen? Kaya nga, the just live by faith. Amen? Lahat man nangyayari, mga minamahal, ay kasama ito. Bago dumating ang mahal ang Panginoon, magkakaroon pa na yung tinatawag na great apostasy. Amen? Yung paglilingkod ng mga mananampalataya sa Diyos, delikado. Kaya kinakailangan panghawakan ka ng Diyos. Amen? Marami kasing Kristiyano, dadami yung Kristiyano talagang, kumbaga marami yung maglilingkod sa Diyos. Kasi maririnig nila yung ebanghelyo Sabi rito sa 14, at ipangangaral ang ebanghelyo ito sa karya ng buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayon darating ang wakas. So ibig sabihin, sa pangangaral na ito, marami maliligtas. Marami makakarinig ng ebanghelyo. Kaya tayo na matagal na sa Diyos, panghawakan natin yung ating pananampalataya para wag mawala yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? Amen? Anong sabi dun sa 11? At magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Tingnan nyo. Bulaang propeta. Ngayon marami na. Pati nga may narinig nga ako nagtuturo. Ang sabi niya, hindi raw kailangan yung bautismo sa kaligtasan, hindi raw mahalaga. Tingnan mo. Grabe, no? Yung iba naman, hindi daw mahalaga yung tithes and giving. Doon lang sa lumang tipan. Tingnan niyo. Ganon sila dinaya ni Satanas. Ngayon, ipinapangaral nila, mali-mali. Kaya pag alam natin ang katotohanan, hindi tayo mawawala sa kalooban ng Diyos. Magsabi, praise the Lord. Amen. Tulog na ba tayo? 12:00 pa lang yata, pasado. Amen? Kaya nga tandaan natin mga minamahal, yung ating paglilingkod, bantayan mo ang iyong sarili. Amen? Laging maganda. Kasi yung time is very near. Malapit na, malapit na. Sabi nga, paano halimbawa, Brad, yung pinapangaral ng mga pastor na magkakasabay-sabay na marapture sa isang araw. Amen? Halimbawa, Sunday yung mangyayari. Paano yun sa ibang bansa? Amen? Hindi naman pare-parehas ang oras. Minsan advance, minsan late. Alam mo, ang sagot sa akin, lahat ng kapatid natin na yun, papauwiin ng Diyos. Amen? Lahat ng mga anak ng Diyos, magkakaisa sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Magsasama-sama. Kung mangyari yung rapture, lahat tayo magkakasama. Amen? Mas maganda yung gano'n kasi nandoon, lahat tayo magkakasama. Kaya ang panalangin natin, beloved pastor, mangyari ang rapture in the day of service. Malinis ang ating puso. Sabi ng Biblia, di ba? If you walk in the light, to see in the light, we have fellowship in one another, and the blood of Jesus Christ clean us for all sins. Amen? Lilinisin tayo ni Kristo that time, malinis tayo. Di ba, dala tayo sa rapture. Kaya importante, malinis lagi ang heart. Amen? Kasi yung napakalapit na Napakalapit. Malapit na. Ngayon, yung perlos time, nandyan na. Diba? Grabe. Makikita mo na Revelation chapter 20, verse 10. Pakibasa mo. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 20 sa talatang 10. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay binulit sa dagatang apoy at asupre. Na kinaroroonan din ang naman ang hayop at ang bulang propeta. At sila'y
pahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Ima. Tingnan nyo, ganito yung mangyayari doon sa mga demonyo. Tapos sila sa lake of fire. Amen? Kaya nga, habang maaga, habang hindi pa nagaganap, painitin natin ang ating pananampalataya. Amen? Huwag tayo magpabanjing-banjing, mga minamahal. Pag tayo nasanay sa pabanjing-banjing, mawala tayo sa kamay ng Diyos. Agawin tayo ni Satanas. Amen? Kaya nga sabi ng Revelation 21 verse 8, pakibasa po yun. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, sa talatang 8. Ngunit sa mga dawag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga gagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagdagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Yun yun, kasama rito yung sinungaling. Hinduwag. Amen. May Kristiyano ba sinungaling? Sabi, praise the Lord. Meron pa rin. Kasi pag nagkulang ka sa prayer, magiging sinungaling ka. Amen? Pero pag kumpleto ka sa prayer, magiging matapat ka. Amen? At hindi ka magiging duwag. Amen? Praise the Lord. Yung faith mo malakas. Pag kumpleto ka sa prayer, hindi ka kayang agawin ni Satanas. Tayo niyo, sabi doon, no? Yung mga taong walang pangalan sa aklat ng buhay. Pakibasa po, malapit na po tayo magtapos. Revelation chapter 20, verse 14 to 15. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, sa talatang 14 at 15. Dito po sa 14. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulit sa dagdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagdagatang apoy. Sa 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagdagatang apoy. Ima. Kaya yung pamagat natin, nandun eh. Praise the Lord. Kaya yung ating pangalan, huwag niyong hahayaan mabura sa langit nang dahil sa kasalanan. Sayang yung pagsamba. Amen? Sayang yung pagpapakabanal. Sayang yung pagkakalob na ikaputandog. Kung mawawala ka rin lang sa aklat ng buhay. Amen? Bantayan natin, mga minamahal, kinakailangan maging matatag tayo. Kasi pag nawala ang ating pangalan sa aklat ng buhay, wala na. Wala tayong salvation. Maliban yung maputol na lang ang ulo. Amen? Amen? Kaya bantayan natin. Anong kailangan natin para maging matatag? Ito. Ephesians chapter 6, verse 13 to 14. Pakibasa po. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, talatang 13 at 14. 13. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo mga katagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran. Ima! Malinaw po, mga minamahal. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo at ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na salugi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu
na siyang salita ng Diyos. Amen. Sa huli, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat ng buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Kailangan natin yan. Amen? Amen? Kasi mga minamahal, kung bakit kailangan natin ito, merong strong delusion. Yung matinding pandaraya ni Satanas. Ang sabi ng 2 Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 11, pakibasa po. Dito po tayo sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Amen. Tingnan nyo. Ipinadala ng Diyos sa kanila upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. For this cause, God shall send them strong delusion that they shall believe in lie. Amen? Grabe, no? Pinaintulutan pala ng Diyos ito sa kanila dahil sila'y naniniwala sa malahi, sa mga mali, sa kasinungalingan. Ay, yung taong sinungaling, mga minamahal, delikado. Madadaya siya ni Satanas. Amen? Amen? Yung strong delusion, matindi yan. Yung matinding paggawa ng kamalian. Na kahit na nasa harapan mo, magagawa niya pa na hindi mo napapansin. Amen? Kaya yung love of money, root of all kind of evil, minsan doon siya dumadaan. Amen? Para yung Kristiyano bumagsak. Pero ano sabi ng Revelation chapter 3 verse 10? Ang huling talata, pakibasa po. Ating mga wait, maganda na po. Instrumentalist. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, sa talatang 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Ikaw naman ay iingatan ko pagdating ng pagsubok sa buong sanlibutan. So, meaning, may darating talagang trial sa sanlibutan. Amen? Kaya pag hindi tayo naging matatag sa ating prayer, mga minamahal, madadala tayo sa trials ng sanlibutan. Mawala tayo sa kamay ng Diyos. Praise the Lord. Kaya kailangan laging matatag sa prayer. Amen? Amen? Kaya sikapin natin lagi, mga minamahal, pag nagpupuri talaga sa Diyos. Pag umaawit, iniimbitahan ang presensya ng Diyos lagi para maging malakas. Amen? Laging nasa tuhod ng pagsisisi, pananalangin. Huwag natin bigyan ng problema yung ating sarili sa mga maling bagay na ating nakikita. Amen? Hayaan natin yung problema sa mahal na Panginoon. Huwag nating gawing matuwid yung ating sarili sa harapan ng Diyos na tayo naman pala'y nagkakasala din. Amen? Kasi baka madaya tayo ni Satanas. Inaari natin tayo maging matuwid, pero hindi pala. Amen? Yan yung mga turo na tinatago ni Satanas na akala mo matuwid na matuwid ka, lagi ka nakakalakad sa kalooban ng Diyos, pero nakikita mo yung problema ng kapatid mo na hindi nakakalakad sa kalooban ng Diyos, meaning hindi ka nakatingin kay Kristo. Pag nakatingin ka kay Kristo, hindi mo nakikita ang kahinaan ng iyong kapatid. Amen? Walang iniwan yan doon sa yung isang tao na gustong umalis na sa church kasi lagi siyang natitisod, lagi siyang may nakikitang mali. Amen? Ang sabi ng pastor, sige, papayagan kitang umalis. Pero, iikot ka muna sa loob ng chapel. 3 ikot hanggang 5 ikot na may dala kang isang baso na punong-puno ng tubig na hindi matatapon habang ikaw ay umiikot, naglalakad.
Ngayon, pumayag. Lakad siya, hawak niya yung baso na puno ng tubig, inaalalayan niya para wag matapon. Nung matapos na, tinanong siya ng pastor. Anong tanong ng pastor? May nakita ka bang katitisuran habang ikaw ay nag-iikot? Wala po, pastor. Amen? Alam niyo kung bakit? Nakatutok yung kanyang tinitignan sa baso na may tubig na wag matapon. Ganon din, lagi kang titingin kay Kristo para wala kang makitang kahinaan at katisuran. Amen? Pag may nakikita kang katisuran, hindi ka nakatingin kay Kristo. Amen? Nakatingin ka sa kapatid mo. Walang perpekto sa atin, mga minamahal. Lahat tayo nagkukulang sa Diyos. Kaya kinakailangan kay Kristo tayo tumingin para lumakad tayo na matuwid at nasa katwiran. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo po yung mawit, mga minamahal. Ako'y nagpapaalala lang sa inyo para wag mawala kayo sa kamay ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi ng Ephesians 6, isukbit daw natin ang buong kalooban ng Diyos, yung armor of the living God. Amen. Praise the Lord. Mawit po tayong lahat. Amen. Ang sabi ko, Amen. maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Amen. Una, pangako ko, ako'y aawin at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Yes. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili. Amen. Hallelujah. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Yes. Ako ay hawakan mo. Yes. Hallelujah. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Nung una, Mawit po tayo dyan sa crowd, mga minamahal. sabi ko, Mawitan po natin ating mahal ang sa'yo Panginoon. lang nasa Gisingin muna natin ating diwa. iyong Receive. nung una. Ang sabi ko, hindi iwan, hindi lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Yes. Glory. Hallelujah. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Praise the Lord. Nagtiwala sa sarili. Sa iyong pagkakamay, Glory. Hallelujah. ako ay nawala. Praise the Lord. Tulungan mo ako. Sumamo tayo sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Muling Ibalik ang unang pag-ibig sa
ating puso. unang pag-ibig ko, ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Mga minamahal, bawat kataganang awiting ito, ito'y dahil sa ikaw ay nalalamig. Yung iyong mga pangako sa Diyos, napabayaan mo na. Yung iyong mga kataga, kung gaano mo kamahal ang Diyos na nawala na sa iyong puso. Sabi ko, Yung mga pangako mo na maglilingkod ka ng tapat, nilalayo nawala ka sa kamay ng Diyos. Hallelujah! Nagtiwala ka Ngunit sa sarili mo. pag-ibig ko'y nalamig. Akala mo kaya mo na ng lahat. Hindi mo nabantayan ang iyong sarili. Nagtiwala sa sa'yo. Napabayaan mo yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Hallelujah! Ako ay pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo. Jesus! Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Sige, hallelujah! At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Mga minamahal, hanapin mo sa iyong puso Nagtiwala ang iyong panalangin. Hanapin mo to araw-araw at gabi. Tanungin mo sa mahal na Panginoon. sa iyong mga Kung ikaw ay nakatayo pa sa iyong pananampalataya, ako alamin mo sa Kanya nawa. ang iyong ginagawa ay karapat-dapat sa Kanyang harapan. Hallelujah! Tulungan mo Jesus! ako. Hallelujah! Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay Hawakan mo ko, Lord! mo. Hawakan mo ako, malapit. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Praise the Lord! Tulungan mo. Jesus! Agree the word of God. Ako. Hallelujah! Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Lord, maraming salamat sa iyo.
dakilang pag-ibig mo. Ako'y tawagan mo. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Mga minamahal. Alam nyo, nung ako'y nasa dako ng Middle East, dumating sa aking damdamin, mga minamahal, yung isang pinakamahirap na akala ko hindi ko kakayanin. Yung mawala sa kamay na Diyos. Ako'y nagtanong sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Tinanong ko ang Diyos, mahal na Panginoon, ako ba'y karapat dapat pa sa iyo? Hinanap ko sa aking puso yung pagmamahal ng Diyos. Kinapa ko, mga minamahal. Pero sumasamba ko lagi, mga minamahal. Pero hindi ko nararamdaman yung presensya ng Diyos. Ako'y umiiyak, hindi tumutulo ang aking luha. Sabi nung isang mangaral sa akin, Brad, yung trials mong nararamdaman, maraming pagpapala pag dumating sa iyo. Isang araw makikita ka muli na gagamitin ka ng Diyos. Akala ko, mga minamahal, wala na ako sa kamay ng Diyos. Kahit nasa loob ako ng gawain. Paano hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos? Na kahit anong awit naming inaawit, hindi tumutulo ang luha sa aking mga mata. Bakit, mga minamahal? Bakit ko naramdaman? Sasabihin ko sa inyo. Once na ang pag-ibig mo sa Diyos ay nabawasan, pag nabawasan ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, yung presensya ng Diyos, hindi mo maramdaman na masarap, na maganda sa iyong puso, na malakas ka, hindi mo mararamdaman. Sasamba ka, uuwi ka. Yun ang mahigpit mong kalaban ng sarili mo. Kaya dito pa lang, habang umaawit ka, tulungan mo yung sarili. Katukin mo ang mahal na Panginoon. Magpakumbaba ka, huwag mo papagmatigasin ang iyong puso. Yan makalangit na awitin niyan, mga minamahal. Yan ang gumising ng aking diwa. Mula noon, sabi ko, mahal na Panginoon, ako'y magpapakumbaba sa iyo. Pinapasalamatan kita. Muli mong pinadama ang pag-ibig mo sa akin. 2 taon, mga minamahal. 2 taon di ko maramdaman. Kaya nung maramdaman ko, ako'y tuwan-tuwa. Sabagat alam ko na kung bakit at ano ang nangyayari. Kaya nga, mga minamahal, tandaan nyo mainam. Tumutugtog ka, papaawit ka, umaawit ka, nagpupuri ka dyan. Pero pag hindi tumutulo ang iyong luha, pag hindi tumutulo ang iyong luha, baliwala yung pagsampa mo sa mahal na Panginoon. Baliwala. Oo, baliwala. Masasabi ko sa iyo, kapatid, empty ka pa rin. Empty ka pa rin. Pero pag lumuhod ka, tumutulo ang iyong luha, nagpupuri ka. Hallelujah! Yan yung mga bagay. Yung luha mo niyan na nakikita ng Diyos. Yung gantimpalang matatanggap mo sa luha niyan ay di mo kayang bayaran ng kahit ano. Hindi mo kayang bayaran. Ninanais, laging hinahanap ng ating mahal na Panginoon na tayo umaawit. Nagalak sa ating puso na tumutulo ang ating luha. Hindi porkit tumuluha mo'y nalulungkot ka, kaya tumutulo yan. Pinagagalak ka ng mahal na Panginoon. Pinalalakas ka ng Diyos. Yan ang gusto niya, lagi tayo maging malakas. Kaya nga pagka dumadating yung mga makalangit na awitin, mga minamahal, galing dito sa puso. Ano sabi niyan? Tulungan mo ako. Amen. Awitin natin ang chorus niyan. Chorus lang tayo, mga minamahal.
Tama na, isa na lang awit. Praise the Lord. Sabayan natin itong chorus ito. Sige po, dyan na po yung iba. Praise the Lord. Awitin nyo nang galing sa inyong puso. Nariyan ang mahal ng Panginoon, mga minamahal. Ako. Hallelujah. Muling naguna. Hallelujah. Awa. God. Hallelujah. Pagkiyaliw sa dakila pag-ibig ko. Glory, hallelujah. Ako ay hawakan mo. Yes, my Lord. Pag-hawakan mo kami, malabugan mo. Jesus. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Isa na lang, mga minamahal. Stanza 1. Jesus. Ang sabi ko, Glory, hallelujah. ako'y maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Yan yung mga prayer natin na pangako natin sa Diyos. Nung una, pangako ko, ako'y aawi at sasamba hanggang sa pagmamahal mo. Yes! Ngunit pag-ibig ko'y lalamig. Nagtiwala sa sarili. Hallelujah! At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Hallelujah! 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 Tulungan mo ako, Jesus! muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at mag-ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Hallelujah! Ako ay hawakan mo. Praise the Lord. Praising God, bless you po. Mga minamahal. Praise. Tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Opo, dakilang Diyong sa magbanal sa pangalan ni Jesus. Mahal po, Panginoon, lubos kami nagpupuri, nagpapasalamat sa bawat oras ng aming buhay na ikaw ay nariyan sa amin, na kami iyong pinangahawakan mainam, pinatatatag sa pananampalataya. Pinararamdam ang iyong banal na Espiritu, iyong presensya, pag-ipo sa aming mga puso na aming nararamdaman na kami iyong pinalalakas sa tuwi-tuwi na maging sa ebanghelyo ng kaligtasan na iyong salita na aming naririnig sa tuwing kami sasamba, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa bawat isa na matapat na sumasamba sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa araw ng panambahan sa aming mga kapatid na iyong pinagpapala sila, mahal na Panginoon. Lubos mo silang tugunin sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, mahal na Panginoon. Takpan mo sila ng iyong kapangyarihan. Balutin mo, mahal na Panginoon, ng iyong salita ang kanilang mga puso't kaisipan. Manatili nawa sa kanilang puso't kaisipan ng iyong salita upang siya naming malakaran araw-araw, mahal na Panginoon.
Panghawakan mo matibay ang aming pananampalataya, mahal Panginoon. Tulungan ng bawat isa sa amin na ma-overcome namin ang mga trials na ito, mahal Panginoon, sa sanlibutan ito. Dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sabutin mo aming mga prayer, mahal Panginoon, aming mga kapatidan. Ano man yung kailangan sa iyong paanan ngayong umagang ito, ay pagkalob mo sa iyong malang kapapanaanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangunat dalangin ng mga pastor. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Patong po natin ating mga kamay sa ating ulo, anumang ating kailangan na itaboy sa ating katawan. I-cast out po natin yan, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus. Yung kanang kamay po, patong sa ulo. Yung kaliwa, nakataas. Hingin natin, o kung saan may karamdaman, yung kaliwa, ipatong doon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, tinataboy ko sa pangalan ni Jesus. Demos of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyo mga kahinaan, demonyo sakit sa puso, kasout. Kasout on me in Jesus' name. Demonyong high blood, demonyong pangina ng katawan. Lumayas ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Demonyong kahirapan sa buhay, kasout. Kasout in Jesus' name. Demonyong mga hadlang sa mga pagpapala. Lumayas ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. COVID goes out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Tayong lahat po tumayo. Taas natin ating mga kamay. Jump 3 times. Shout with the voice of triumph. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na kayo. Medyo napahaba tayo, ha? Kasi masarap damahin yung presensya ng Diyos. Amen? Amen! Tuloy-tuloy na tayo sa ating closing prayer. Ating beloved brother Romy Dapola. Praise God.